Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At nag-breaking news kanina na itong si Senator Bato de la Rosa ay nakalabas na sa Senado. Okay? Palakpakan! Oh. ah, kung si Senator Bato de la Rosa ay totoo na nakalabas siya sa Senate, no? That means to say, masaya tayo kasi safe na si Senator Bato. Ang dito sa vlog natin, alamin natin kung papaano nakalabas si Senator Bato. Tama ba na nakalabas si Senator Bato? Ano ang magiging hakbang ng Administrasyong Marcos ngayon na nakatakas si Bato dyan sa Senado? O tumakas ba si Bato? Sino ang tumulong kay Bato na makaalis dyan sa Senado? Okay? Malacanang ba yung sinabi ko kanina? Parang sa Senado pala, no? Nakalabas siya sa Senado. So, yun po ang ating pakikinggan ngayon na balita. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa na ating pag-uusapan ay ang Malacanang ay nagpa-press briefing sila patungkol po sa nangyari sa Senado kagabi. Alam naman natin kung ano yung nangyari kagabi, medyo very chaotic po, no? Nagkagulo, meron pong putukan sa loob. Marami ang nagtatanong kung meron bang nasaktan, meron bang nagurgur. Sasagutin mamaya ito ng Malacanang. Ang tanong dito, pumalpak ba ang Malacanang sa nangyari? Tama ba ang ginawa ng mga NBI, mga PNP? Sasagutin mamaya yung budol na naman na ginawa ni BBM. Kasi sabi ni BBM, walang NBI pero bulatlat doon sa lahat ng mainstream media na present ang NBI. 'Di ba? Dami na namang galit kay BBM sa pahayag niya kagabi. Sabi ng iba, wag ka na lang sanang magsalita. Ginugulo mo ang usapan, BBM. Okay, so yan po ang pakikinggan natin, ang PCO press briefing with the PNP and the NBI. So, ang PNP, nagpalabas rin sila ng statement. Ang NBI, si Matibag, nagpalabas rin sila ng statement. Yan ang pakikinggan natin at ire-react natin ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, like and share the video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga trending na balita. Okay? Bago ang lahat, gusto mo na akong magpapasalamat at mag-greet sa ating mga mababait na mga viewers ko dito. Itong si Idito Jamila. Ganahan ko maminaw sa imong programa, taga Duero, Bohol ako. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Bohol, headed by Idito. Ma'am, sir or ma'am or Idito, maraming salamat. Okay? Itong si Bell, ito, suki ko ito dito eh. Good morning po, Sir Don. Ayan, Ma'am Bell, tuloy ka lang sa iyong panunood dyan. Happy lang. Si Lerami Ramos, ayan, basta solid Duterte kami and we also support you, Donmar TV. Ayan, ma'am, maraming salamat, ma'am Lirami. Okay, Lerami o Lirami. Salamat sa iyong suporta kay Tatay Digong at sa ating YouTube channel. Nelly Taba, ito, lagi itong nanonood si Ma'am Nelly. Good morning, Donmar TV, watching here in Australia. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nelly. Rogelio Ubera, good job, sir. Ayan, maraming salamat, Ma'am Rog. Okay? Merlin Panganiban. Ayan, good morning. God bless, ingat. Thank you, Ma'am Merlin. Ayan. Nensky Baker. Ayan. Kalilintian, waay katapusaan nga impeachment kag ICC di puta Donmar. Relax lang tayo, ma'am. Okay lang yan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Ito,
paste natin yan dyan para makita ninyo yung inyong mga shoutout sa inyo, ha. So mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo para maano natin, ha. Ma-shoutout natin yan sa ating programa. Okay? So, heto. Pakinggan muna natin gaano katotoo na nakalabas at nakatakas itong si Senator Bato sa Senado. At yan po ay good news kung yan man ay totoo. Heto po, panoorin po natin. Ilang senador ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis... Wala na raw. So, kung totoo man yan, no? Masaya ang DDS niyan. Ha? Di ba? Masaya kami dyan. Mamaya, i-explain natin kung tama ba ang ginawa ni Senator Bato. Daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni De La Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torion, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang 9:00 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senador Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Okay, so ito yung question yan. Tama ba na tumakas si Bato? Kasi raw si Bato de la Rosa umalis ng mga 2 o'clock ng umaga o 3 a.m. ng umaga kanina raw gamit ang sasakyan ni Senator Robin Padilla. Hindi man natin alam kung tinulungan ba ni Robin Padilla o sabay-sabay silang sumakay sa isang sasakyan at umalis doon. Hindi natin alam, okay? Kung totoo man, tama ba yung tumakas si Senator Bato? Sa tingin ko tama. Kasi wala pang warrant of arrest si Bato sa Korte ng Pilipinas. Tandaan nyo yan, ha? Iba yung warrant of arrest sa ICC na ang ICC hindi man yan kinilala ng bansang Pilipinas. Walang jurisdiction ang ICC dito sa bansa natin. Kahit magpadala pa ng 1,000 warrant of arrest ang ICC, walang silbi yan. Okay? Walang pulos yan. It's useless. Okay? Kasi po, hindi po natin kinilala ang ICC. Tumiwalag na po tayo sa ICC. Well, sa tingin ko, this is my own opinion, walang kasalanan na umalis si Senator Bato sa Senado. Okay? Tinulungan ni Robin Padilla. Kung tinulungan man ni Robin Padilla, wala ring kasalanan si Robin Padilla. Kasi si Senator Bato hindi pa fugitive. Okay? Hindi pa siya guilty. Akusasyon pa lang ito, aligasyon pa lang. Okay? Now, ang tanong, Don Mar, si Senator Bato ba? Bakit nakaalis na sobrang daming mga pulis na nakabantay sa Senado? Sobrang daming NBI, mga Marines na nakapalibot sa
vicinity ng Senado. Bakit nakaalis si Senator Bato? Yan ang hindi ko alam. Pero, meron po tayong nakuha na impormante. Kasi marami akong vloggers na kilala dyan na nagva-vlog sa loob ng Senado. Hindi man siguro sa loob ng Senado, but outside the Senate, mga vloggers, ang dami kong kilala dyan, mga DDS vloggers. At ilan sa mga SMNI na mga nagtatrabaho na nasa loob sa Malacanang. Syempre, nagkausap kami kagabi. Yan ang topic namin sa GC namin. Sabi doon, si Senator Bato, posible talagang totoong nakatakas si Bato. Kasi alam nyo, baka nakalimutan ninyo na si Senator Bato, dating PNP chief. Okay? Chief PNP si Senator Bato. Malapit siya sa mga kapulisan. At pati rin sa NBI. Nagdududa kami, kaming mga vloggers, nagdududa kami na pinalusot itong si Bato. Tinulungan itong si Bato. Kasi ramdam nila itong mga pulis na ito, itong mga sundalo na ito, itong mga NBI na ito, ramdam nila ang sinapit ni Bato. Why? Because there will come a time na sila na naman soon. Yung situation ni Bato, alam nilang binuhis buhay ni Bato ang kanyang sarili para sa Pilipinas. Hindi po madali ang ginawa ni Senator Bato tapos gaganyanin na lang nila si Bato. So ramdam nila. Parang alam nyo naman ang organization ng mga police at organization ng mga Armed Forces of the Philippines. Grabe ang banding niyan. At alam ko, nung time na Chief PNP pa si Senator Bato, nung time ni Tatay Digong, alam kong marami pong mga kaibigan si Bato dyan, na malapit na kaibigan dyan sa PNP. Pati sa mga kasundaluhan. Ako nagdududa ako this is just my own opinion and the rest of the vloggers. May nagpalusot kay Bato. Tinulungan nila si Bato. At kung tinulungan nila si Bato na makalabas sa Senado, that only shows, okay? Ito, opinion ko lang ito. Hindi lahat ng mga naka-uniforming pulis, naka-uniforming sundalo, hindi lahat gusto si BBM. Siguro, loyal sila sa kanilang organization, sa kanilang organisasyon, kung ano ang mandato nila, utos ng leader nila, susunod sila. Pero still, tinulungan nila si Bato. Alam ko dyan, yung mga kasundaluhan dyan at mga PNP dyan, maraming mga makaduterte dyan. Ako naniniwala ko dyan. Maraming mga makaduterte dyan. Kaya, kung totoo man na nakalabas si Senator Bato, tinulungan ito. Kasi nagtataka sila paano nakalabas si Senator Bato? Di ba? Ang daming kilala si Bato niyan, dyan, sa mga pulis na dyan. Dami siyang kilala dyan. Tinulungan yan. Sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi, sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang maisagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito, yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito, pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Akala ko nga kagabi na si Senator Bato ang nakipagpalitan ng putok.
natakot ako doon eh. O baka ginulpi na nila si Senator Bato. Iyon pala, parang di ko alam kung anong plano nila talaga kagabi, no? Para guluhin ang Senado. Pero yun kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie? Yes, Mav, business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi? Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pasok, pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa 5th floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na... Actually, nag-live ako dito eh. News 5, yung news anchor ng News 5, doon ako nakatutok. Saksi talaga ako doon sa unang putok hanggang series of explosion. Talagang nakakatakot yan, no? Yung bullet dyan, pwede yung mag-ano-ano eh. Banda-banda yan eh. Event dito sa Senado. Walang committee hearings kasi ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building. Connie? And as we speak, Mav, dahil nga nabanggit mo na kinukunan nyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga bali-balita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla. Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez. Yan, so I hope, no, ipag-pray na lang natin ang kalagayan ni Senator Bato. Okay? I hope na, hindi siya mapunta doon sa Hague, no? Walang problema kung dito nyo ikulong yan, pero kung dito nyo ililitisin si Bato, pero kung doon sa dayuhan, talagang insulto yan sa atin. O ngayon naman, no? Damage control na naman ba ito? Palpak na naman ang ginagawa ng administrasyon? Yan ang malaking tanong, no? Bakit walang umamin? Okay, ito yung report, ha? Tayo? Pakinggan natin sila. Tingnan natin kung nagsisinungaling ba sila o hindi. Okay. Yan. Play. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang 4:00 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang 6:00 ng gabi.
Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, Ang tanong dyan, Auntie Claire, kung walang utos na arestuhin si Bato on that night, bakit present sila doon? So anong ginagawa nila doon? 'Di ba? noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11... So ngayon inamin na nagpaputok ang NBI. Kasi pinagbibintangan ngayon yung mga Sergeant at Arms sa Senado na sila yung unang nagpaputok. Okay? So, parang sinabi pa ng NBI na hindi kami magpapaputok kung hindi sila nang unang nagpaputok. 'Di ba? So, ano yung sinabi ni BBM na hindi taga-gobyerno yung nagpapaputok kagabi? Ika nga, yung may isang vlogger nagsasabi, galing sa Mars yung putok. Mga alien siguro yung nagpapaputok kasi sabi niya hindi taga-gobyerno. Hindi raw taga-gobyerno. Ngayon naman, damage control na naman sila. Inamin na naman nila. Kagabi, hindi inamin ni BBM. Ngayon, inamin na naman ni Auntie Claire. Ano ba talaga? 10:09 a.m. Several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po
sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ 3 araw lang 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na wag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na barel? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI as a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute
these lapses Okay. or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Anong hindi lapses? Lapses yun. Paano hindi naging lapses yun? Nag-create kayo ng trouble? Nag-create kayo ng tension? Lapses yun. Ayaw pang aminin eh. Number one, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I 7. address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI in as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong OSA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about
about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya like for example, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, the relationship of PM mayors and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But, isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done. Sir, last And we na lang will po. ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Wasn't categorically... that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. So, tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato. Yan ang hindi. sabi ni Senator Ivy, ha? End of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation. Birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na
mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Jump tayo kaagad dito kay Auntie Claire Castro ha. At least nauunawaan natin yung kaganapan. Ito naman kay Auntie Claire tayo. Initial appreciation of that is the bullets came from inside Inside a Senate. inside the Senate. Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo po, kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody? Yes, you're referring po siguro dun sa nangyari nung Monday. May 11, yes sir. Opo, nangyari po kasi noon, nung arestuhin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako kila Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspinde, yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, minabuti ko po na tumawag kay Sec Gen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, ando dun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo.
So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yung po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, doon ko po sinabi Pero yung sinabi ni Ma'am Pia at ni Senator Alan, sinigawan nyo raw eh. Sumigaw ka raw. Ang yabang-yabang mo raw. na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong. At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody. Well, opo, kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na in-issue yung Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato. So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato. Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, sinabi rin po natin yan. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala na Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Nartat. Matibay kasi. Okay. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yan, Mama. Ano po ba? Ulitin po natin. Yan. Nagkamali ka pa. Yung matibag, naging matibay. Take 2. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. What sila? Halatang halata na damage control na naman. Damage control. So ayan, narinig ninyo. Ako, sa totoo lang, para sa akin, palpak yung nangyari kahapon eh. Hindi, bakit umabot pa sa ganun, di ba? So kayo, mag-comment, mag-react po kayo. Babasahin natin ang inyong mga comments sa comment section. Paki-like, paki-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po, no? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.